So mga tol, hanggang ngayon nga po, wala pa ding laban ang nag-iisang angas ng Pinas na si former 3 Division World Champion Janrel Casimero. Makakalaban na dapat si Casimero sa July kontra kay Sam Goodman. Subalit na pornada po ang laban na yan at iba na po ang makakalaban ni Sam Goodman. At yan po ang Thai fighter na si Tatana Luangpun. Sumabog din nga po ang balita na nakipagnegosasyon umano ang promoter ni Casimero dito kay Luis Neri. Subalit hindi din po nagmaterialize ang negosasyon. So ayon nga po sa tagapagsalita ni Casimero mga tol, dalawang bagay lang daw kung bakit walang laban si Casimero. Natakot umano ang mga kalaban kaya ito nag-aatrasan. O kaya naman daw may pumipigil kay Cuadro Alas para makalaban ito sa mga higher rankings sa Super Bantam. Kaya ngayon, mas mainam na lang daw na tahimik muna daw sila para hindi daw mabulilyaso ang negosasyon. Pero inaasahan nga po na may laban si Casimero. Hindi daw pwedeng walang laban si Casimero ngayong taon na ito dahil may natitira pa daw itong isang laban sa Treasure Boxing Promotion. So wala tayong magagawa mga tol, kundi maghintay muna sa ngayon kung kailan magbabalik si Casimero sa itaas ng ring. Pero nasasayang po ang panahon ni Casimero. Dapat talaga magkaroon na siya ng laban sa lalong madaling panahon. Huling laban pa po kasi ni Casimero noong October pa noong nakaraang taon. Sa kabilang banda naman mga tol, Naoya Inoue pupunta sa New York para manood ng laban ni Sander Sayas versus Patrick Teixeira. At ang common event po sa laban na yan, yun yung humamong kay Inoue na si highly rated featherweight Bruce Carrington. Haharapin naman po ni Carrington si Enriquez Vivas ng Mexican. Ayon nga po kay Bruce Carrington mga tol, nalaman umano niyang manonood si Inoue sa laban nila. Kaya kapag nanalo daw siya sa laban na yan, hahamunin daw niya ng harapan itong si Inoue sa featherweight division. Bagamat hindi pa po nagkakampiyon itong si Carrington, ito po ang pambato ng top rank sa featherweight. Inaasahan nga po ni Carrington na magiging ganap na world champion siya sa featherweight next year. At kapag umakyat daw si Inoue sa featherweight, siya ang makakalaban ni Inoue. May pambihirang lakas nga din po itong si Carrington mga tol. Siya po ang nagpa-knockout sa kababayan nating si Bernard Torres na hindi pa noon nakakaranas ma-knockout. Pero noong makalaban ni Torres itong si Carrington, knockout ang sinapit niya sa 4th rounds. Sa ibang banda naman mga tol, ngayong Sabado na nga din po ang laban ni WBO Minimum World Champion Oscar Collazo. Dedepensahan po niya ang titulo niya dito kay Gerardo Zapata ng Nicaragua. Huling lumaban po si Collazo mga tol nito lang January, kung saan dinominan niya si Gutierrez sa round 3. Asahan po natin kapag nanalo itong si Collazo sa Sabado, hahamunin niya ang nag-iisang Pinoy World Champion ngayon na si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem sa kanilang rematch. Sa ibang balita naman mga tol, shinare po ni Ryan Garcia ang isang photo noong laban nila ni Devin Haney isang buwan na mahigit ang nagdaan, kung saan dumumi si Devin Haney sa short niya. So ano sa tingin nyo mga tol? At kayayang nasa short ni Devin Haney? Naalala ko tuloy mga tol yung nagtrending sa MMA, kung saan dumumi ang MMA fighter sa short niya sa kalagitnaan ng laban. Mas malala po yan mga tol dahil nahulog pa mismo sa sahig ang